Gusto mo bang mag-business? Paano naman ang YouTube, photography, programming, mag-gym, mag-aral ng psychology, mag-travel, magbasa ng libro, at kung ano-ano pa. Parang bawat buwan, may bago kang gustong simulan. At sa umpisa, excited ka. Sobrang excited. Mag-research ka, manonood ng videos, magpaplano, minsan, gagastos pa. Pero pagkalipas ng ilang linggo, may bago na namang interest. At yung dati, makakalimutan na. Unti-unti, dadami ang mga hindi natapos. Mga projects, mga courses, mga plano, at minsan, may isip mo, tamad ba ako? Wala ba akong passion? Bakit parang lahat gusto kong gawin? Pero paano kung hindi ikaw ang problema? Paano kung mali lang ang strategy mo? May pangalan pala rito. Tinatawag itong pagiging multi-potentialite. Simple lang. Isa kang taong maraming interest at mabilis mo-curious at hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang ganito. Ang problema, ang mundo ay hindi ginawa para sa mga taong ganito. Simula school, pinapapili ka na. Anong course, anong trabaho, anong career. Parang kailangang isang direksyon lang at habang buhay mo na itong gagawin. Kaya pipilitin mong pumili. 3 buwan sa graphic design, sunod video editing, tapos business, marketing, programming at paulit-ulit ang cycle. At dahil doon, akala mo ikaw ang may problema. Pero may isang malaking pagkakamali at halos lahat ng taong maraming interest ginagawa ito. Ito ang trap. Iniisip natin na bawat interest natin kailangan maging career. Mahilig ka magluto, mag-food business, mahilig ka sa drawing, mag-freelance, mahilig ka maglaro, mag-stream, mahilig ka magbasa, gumawa ka ng podcast. Parang bawal na magkaroon ng simpleng hobby. Lahat kailangan pagkakakitaan at kapag hindi mo ginawa, parang sayang. Pero ito ang problema. Kapag lahat gusto mong maging career, wala kang mabigyan ng sapat na oras. At kapag wala kang progress, feeling mo failure ka. Pero baka hindi mo kailangan pumili ng isang passion. Baka kailangan mo lang ayusin sila. Imagine mo, may 3 kahon. Sa unang kahon, ang moneymaker. Ito ang skill na may pinakamalaking chance na makatulong sa future mo. Hindi kailangan ito ang pinaka-paborito mo. Kailangan lang may demand, kaya mong gawin at hindi mo kinamumuhian. Ang pangalawang kahon, ang soul stuff. Mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Drawing, music, reading, gaming, cooking. Hindi ito side hustle. Hindi negosyo, hobby lang. At okay lang yon. Sa pangatlong kahon, ang curiosity shell. Lahat ng random mong gustong subukan, astronomy, Japanese language, piano, chess, photography, hindi mo sinasabing never. Sinasabi mo lang, hindi pa ngayon. Ngayon, ito ang mahirap. Pili ka ng isang moneymaker. Isa lang, hindi habang buhay. Siguro, 6 na buwan o 1 taon. Dito mapupunta ang karamihan ng effort mo. Habang ang hobbies mo, nandoon pa rin. Pero hindi sila nakikipag-agawan sa oras mo. At yung ibang interest mo, maghihintay lang. Ang nakakatawa, kapag ginawa mo ito, hindi nawawala ang excitement mo. Mas nagiging organized ka lang. At sa unang pagkakataon, may natatapos ka. Alam mo yung mga taong parang ang dami nilang alam gawin. May business, may investments, may content, may hobbies, may iba't ibang skills. Mukhang kaya nila lahat. Pero kadalasan, hindi sila nagsimula ng ganon. May isang bagay muna silang binuo. Isang skill, isang trabaho, isang source of income. At nung naging stable na sila, doon sila nagdagdag ng iba. Hindi sabay-sabay, paunti-unti. Parang bahay. Hindi mo inuuna ang bubong, kailangan mo na ng matibay na pundasyon. At baka, yon ang kulang sa maraming tao. Hindi motivation, hindi talent, kundi strategy. Kaya paano kung gusto mong gawin ang lahat? Hindi mo kailangan kalimutan ang ibang pangarap mo. Hindi mo kailangan pumili ng isang passion habang buhay. Pero kailangan mo pumili kung ano ang pinakamahalaga sa ngayon. Ang iba mong interest, hindi mawawala. Nandiyan lang sila, naghihintay, pero ang oras mo, limitado. At ang pinakamalaking pagkakamali ay ang subukang mabuhay ng 10 buhay sa isang pagkakataon. Minsan, ang pinakamagandang career strategy ay hindi ang gawin ang lahat, kundi ang gawin muna ang isang bagay na talagang mahalaga.